Banata 311. Napaharap si Flynn kay Sebastian nang wala sa oras. Kabanata 311. Napaharap si Flynn kay Sebastian nang wala sa oras. Sigaw. Itinusok niya ang espada sa dibdib ni Sebastian. Muli, tumalikod si Sebastian para makaiwas sa atake ng espada. Matapos mabaygo ang unang pagtatangka ni Flynn, sinubukan niyang muli. Sa pagkakataong ito, itinaas ni Sebastian ang kanyang espada para pigilan ang pag-atake ni Flynn. Ang malaking impact ay nagpamanhid sa kamay ni Flynn, na ikinagulat niya. Agad niyang inatake muli si Sebastian gamit ang kanyang espada. Iniwasan ito ni Sebastian, at muling umatake si Flynn. Ang mga galaw ni Flynn ay hindi kapani-pani walang matalas at agresibo, ngunit ang bawat welga ay nahulog lamang upang masugatan si Sebastian. Kahit noon pa man, natakot ang karamihan sa buhay ni Sebastian. Bakit hindi ginagamit ni Sebastian ang espada niya? Naramdaman nila na nanginginig ang mga palad niya sa kaba. Kabaligtaran nito, si Bruce ay nanatiling mahinahon. Mukhang minaliit natin siya, sabi niya habang nagmamasid. What do you mean, Dad? Mas magaling ba si Sebastian kay Flynn? Tanong ni Harvey. Napaisip si Bruce, hindi ko masabi ng tiyak, ngunit ang bilis ni Sebastian ay nahihigitan ni Flynn. Kahit na hindi niya matalo si Flynn, mapapatunayan niyang isang mabigat na kalaban. Ang pagsusuri ni Bruce ay hindi nagpakalma sa nerbiyos ni Lana. Total, duel ang pinag-uusapan nila, hindi ang martial arts practice battle. Kahit na magkaparehas sina Sebastian at Flynn, si Sebastian ay magdaranas pa rin ng malaking panganib. Hindi nagtagal, lumipas ang 2 minuto. Matapos ang daan-daang galaw, nabigo pa rin si Flynn na saktan si Sebastian. Sa buong palitan, hindi naka-counter-attack si Sebastian ni hindi man lang binunot ang kanyang espada. Ang tanging ginawa niya ay umiwas sa mga pag-atake ni Flynn at paminsan-minsan ay tinataboy ang espada ni Flynn gamit ang kanyang kaluban. Sa puntong ito, malinaw na walang pagkakataon si Flynn laban kay Sebastian. Ito ay dumating bilang isang malaking kawalang paniwala para sa madla. Si Flynn mismo ay napansin din ang isyo. Dahil sa kaba, pinalakas niya ang intensity ng kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, hindi niya kayang talunin si Sebastian. Ito ba ang kaya mo? Sumasayaw na parang unggoy. Tumigil ka sa pagtatago at harapin mo ako gamit ang iyong espada. Biglang huminto si Flynn, siniko si Sebastian. Ang mga miyembro ng mga alagad ng pamilya York ay nakiisa sa mga panunuya. Yeah. Confront Mr. York with your blade. Tumigil ka na sa pagklaw. Ginagawa mo itong circus. Tumawa si Sebastian. Flynn York, I was trying to give you a chance. Sayang talo ka lang. Umani ng tawa sa mga tao ang kanyang pahayag. Sa kabila ng pag-iwas ni Sebastian sa mga welga ni Flynn nang hindi gumaganti, nabigo si Flynn na makalamang. Sumabog si Flynn, sumisigaw, all bark and no bite. Stop dodging and face my attacks like a man. I'll take your head for sure. As you wish. Lumapit ka sa akin. Nanunuya si Sebastian kay Flynn. Bastos ka. Papatayin kita. Dahil sa galit, itinaas ni Flynn ang kanyang espada at sumugod kay Sebastian. Nakangiting hinawakan ni Sebastian ang espada ni Flynn gamit ang 2 daliri sa halip na umiwas sa pag-atake tulad ng mga nakaraang panahon. Sus! Nagulat ang mga tao sa eksena, tanging isang mandirigma na higit na nakahihigit sa kanyang kalaban ang maaaring maglakas loob na humawak ng espada sa ganitong paraan. Ang ganitong hakbang ay may malaking panganib, tulad ng pagkawala ng isang daliri o kahit isang kamay. Kabanata 312. Napasinghap si Flynn sa gulat at hindi makapaniwala. Hindi nagtagal, siya ay naging galit at baliw na nagpalipat-lipat ng kanyang enerhiya upang tanggalin ang kanyang espada sa mga daliri ni Sebastian at hiwain si Sebastian. Sa sandaling iyon, biglang nanginig ang mga daliri ni Sebastian, na nagpadala ng shockwave sa pamamagitan ng espada sa palad ni Flynn. Kusang bumitaw si Flynn sa pagkakahawak sa espada dahil walang tigil ang pagdurugo niya mula sa kanyang palad.
Hawak ang talam, inihagis ito ni Sebastian sa direksyon ni Flynn, dahilan para mapatalon si Flynn sa gulat. Ang espada, na nakatutok sa leeg ni Flynn, ay kusang tumama dito. Naramdaman ni Flynn ang malamig na sensasyon sa kanyang leeg. Nang hawakan niya ang kanyang leeg, nakaramdam siya ng matinding kirot, at duguan ang kanyang kamay. Ang paningin ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Mamatay. Sa kabila ng wakas na napagtanto ang mga kakayahan ni Sebastian, si Flynn ay nabulag ng galit at nagpakawala ng mga suntok sa kanya. Ngumisi si Sebastian. Mabilis niyang hinawakan ang palso ni Flynn at pinilipot ito, na nagdulot ng agarang bali. Sinundan niya ng isang malakas na sipa ang tiyan ni Flynn. Sa isang mapurol na kalabog, bumagsak si Flynn sa lupa, nakahawak sa kanyang tiyan at nakangiwi. Sa kabila ng kanyang sakit, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at pinigilan ang anumang mga daing. Papalapit kay Flynn, itinaas ni Sebastian ang kanyang paa at akmang tatapakan ang kanyang dibdib. Nabalot ng takot si Flynn nang mamatla siya. Alam niyang baka umubo siya ng dugo o mas malala pa, haharapin niya ang kamatayan mula sa pag-atake ni Sebastian. Tumigil ka. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Sabay naramdaman ni Sebastian na may espadang tumutusok sa kanya. Ito ay banta at nakamamatay, handang punatin ang anumang bagay sa landas nito. Nang maramdaman ang napipintong panganib, tumabi si Sebastian, na halos umiwas sa pag-atake. Isang figure ang sumulpot sa view, na nagpapakita sa harap ng dalawang kalahok ng tunggalian. Nang makabangon muli si Sebastian, tinuon niya ang pansin sa nanghihimasok. Ito ay isang nagbabanta, mamamatay tao na lalaki sa kanyang 40s. Flynn, okay ka lang. Tinulungan ng lalaki si Flynn na bumagsak sa lupa, puno ng pag-aalala ang tono nito. Umiling si Flynn habang nakatitig kay Sebastian. Ang lalaking pinag-uusapan ay ang ama ni Flynn at ang patriarch ng pamilyang York si Bradley York, na kilala bilang isa sa mga Supreme Grandmaster ng kanyang henerasyon. Hayop ka. Paano mo nagawang saktan ang anak ko? Lumakas ang boses ni Bradley habang binato niya si Sebastian ng napakabilis ng kidlat. Direkta at napakabilis ang suntok. Natigilan, hindi makapaniwala si Sebastian na mabilis na tumalikod si Bradley mula sa pagliligtas kay Flynn tungo sa pag-atake sa kanya. Naramdaman ni Sebastian ang nakamamatay na puwersa sa likod ng welga ni Bradley. Dahil sa kanyang kasalukuyang martial prowess, alam niyang wala siyang pagkakataong ipagtanggol ito. Higit pa rito, inatake siya ni Bradley mula sa malapitan, na hindi nagbigay sa kanya ng oras upang umiwas. Naikuyom niya ang kanyang panga at hinanda ang sarili sa impact. Nang malapit na ang kamao ni Bradley kay Sebastian, biglang lumitaw ang isa pang figure at hamarang sa suntok. Ang banggaan ay umalangaw-ngaw na parang mga bundok na nagbagsakan, na nagpa-atras sa dalawang lalaki. Kasabay nito, isang shockwave ang umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon, na nagdulot ng alikabok at nag-alarma. Bradley York, bilang isang senior, paano mo masasaktan ang isang junior practitioner? Hinarap ni Bruce si Bradley. Malamig na sagot ni Bradley, Bruce Sanders, huwag kang manggialam dito. Kabanata 313. Tinatawag mo ba akong busybody? Ngumuso si Bruce. Paanong wala akong magagawa kung may problema ang magiging manugang ko? Tsaka ikaw ang lumabag sa patakaran ng patas na away nila ng anak mo. Hindi ka ba nag-aalala na baka pagtawanan ka ng mga tao? Tahimik na tumanggo ang mga manunood bilang pagsang-ayon. Si Flynn ang naghamon kay Sebastian sa isang tunggalian sa unang lugar. Ayon sa mga patakaran, walang dapat na makialam sa tunggalian. Gayunpaman, ang walang hiyang si Bradley ay walang pakundangan na nagligtas sa kanyang anak at nagtangkang patayin si Sebastian. Wala akong pakialam sa mga patakaran na yon. Kung sino man ang nanakit sa anak ko ay karapat-dapat na mamatay. Si Bradley ay uhaw sa dugo. Hindi mo siya pagbubuhatan ng kamay kasama ako. Matigas din ang ulo ni Bruce. Ang dalawang mag-ama ay nasa bingit ng away. Sa sandaling iyon, dumating sa pinangyarihan ang dalawang patriyarka at matatanda ng dalawa pang pamilya at pinaghiwalay ang dalawang lalaki. Masayang sinamantala ni Bradley ang pagkakataong umalis, ngunit hindi bago tumingin kay Sebastian.
Natapos ang tunggalian sa paraang hindi inaasahan ng marami. Inaasahan nilang mananalo si Flynn, ngunit si Flynn ay pinatay ni Sebastian, na nagsimulang maglaro ng depensa ngunit kalaunan ay nabali ang kamay ni Flynn at sinipa si Flynn. Ang mga nakatatandang Grandmaster ay namangha sa kakayahan ni Sebastian sa pakikipaglaban. Mr. Sanders, salamat sa pagligtas mo sa akin. Ipinahayag ni Sebastian ang kanyang pasasalamat kay Bruce. Sagot ni Bruce, don't mention it. We're family. But you have to be careful now because Bradley York is a vindictive man who will seek revenge. Gagawin ko. Hindi masyadong nag-alala si Sebastian tungkol sa banta, lalo na sa pag-alam na makumplito niya ang isang pagbabago at papasok sa Divine Realm pagkatapos makauwi. Habang nagsasanay siya ng top-tier dual cultivation method, kapag nakapasok na siya sa Divine Realm, malalampasan niya ang iba pang mga Divine Grandmaster sa mga tuntunin ng kakayahan. Maaaring hindi siya manalo laban kay Bradley, ngunit ito ay magiging isang malapit na laban. Pagkatapos ng tunggalian, pumunta si Sebastian sa bookmaker para kunin ang kanyang reward kasama sina Lana, Harvey, Joseph, at Zia. Naglagay sina Joseph at Zia ng taya na $1 bilyong bilang pagpapakita ng suporta, kahit na nagdududa sila sa tagumpay ni Sebastian. Nalukot ang mukha ng bookmaker nang makita ang grupo. Natuwa siya nang una silang tumaya, sa pag-aakalang nilustay nila ang kanilang pera. Hindi niya inasahan na matalo ni Sebastian si Flynn ng madali, na iniwan siyang halos bangkarota. Nagbayad ang bookmaker ng $945 milyon kay Sebastian, na tumaya ng $630 milyon kay Sebastian, na tumaya ng $630 milyong. Ang magkapatid na Sanders ay tumaya ng tig-1 bilyon habang si Joseph at ang kanyang anak na si Zia ay magkasamang tumaya ng $1 bilyon. Ang mga tumaya ng $1 bilyon kay Sebastian bawat isa ay nakatanggap ng payout na $1.5 bilyon. Ang bookmaker ay nawalan ng halos $5.5 bilyong para lamang kay Sebastian, sa magkapatid na Sanders, at sa mag-ama. Sa kabuuan, natalo siya ng halos $10 bilyong, kasama ang payout sa 20 o higit pang mga taong tumaya kay Sebastian. Bagamat ang karamihan ng mga tao ay tumaya kay Flynn, ang kanilang mga taya ay umabot ng $8 bilyong at hindi sapat upang masakop ang payout. Sa huli, ang mga pagkalugi ng bookmaker ay umabot sa higit sa $1 bilyong. Hindi nagtagal, oras na para sumakay si Sebastian sa barko, at nagpaalam siya kay Lana. Mukhang nag-aatubili si Lana na pakawalan siya, to the point na gusto na niyang umalis kasama niya. Pinigilan niya ito dahil ayaw niyang ilagay siya sa panganib habang naghihiganti siya pauwi. Pagkaalis ng barko, walang tigil na kumaway si Lana kay Sebastian sa tabi ng dalampasigan habang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Kasabay nito, si Merlin, Elena, Nelson, at ilang iba pa ay lihim na nagluto ng plano sakay ng barko. Nawasak ang cultivation base ng lalaking iyon, ngunit nakabawi siya nang wala sa oras. Nakakaloka, nakasimangot na sabi ni Nelson. Merlin stated icily, Sebastian Wilder is mad talented in cultivation. Kailangan natin siyang tanggalin, or we'll done for when he gets stronger. Tumanggo si Nelson nang may alam. Tama ka. Patayin natin siya ulit. Kabanata 314. Napapatay ang tingin ni Nelson nang itapon niya ang mungkahing iyon. Kumunot ang noo ni Merlin at sinabing, hindi problema ang pagsasama-sama ng puwersa para patayin siya, ngunit siya na ngayon ang magiging manugang ng pamilya Sanders. Malalagay tayo sa matinding problema kapag nalaman nilang pinatay natin siya. Natahimik si Nelson. Ang kapangyarihan ng pamilya Sanders ay karaniwang kaalaman. Ang organisasyong Dragonheart ni Nelson at ang Novastar Organization ng Merlins ay maaaring ang nangungunang mga gang sa mundo, ngunit wala sila kumpara sa walang patid na pamilyang Sanders. Ang pamilya Sanders ay madaling durugan sila tulad ng isang bug. Elena opined, we don't have to get our hands dirty, though. I'm sure the Osborns want to get rid of Sebastian after he destroy Marcus' cultivation base. Oo. Ngunit si Frederick Osborn ay maaaring walang lakas ng loob na patayin siya, hinaing ni Merlin.
Maaaring wala siyang lakas ng loob na patayin si Sebastian sa sikat ng araw, ngunit walang pumipigil sa kanya na palihim na patayin si Sebastian. Maaari din akong mag-alok ng tulong ko, sabi ni Elena na may pag-aalalang ngiti. Paano ka tutulong? Curiosity na tanong ni Merlin. Malalaman mo yan pagkatapos ng gawa. Hintayin mo lang ang magandang balita. Nakangiting tusong tinungo ni Elena ang kwarto ni Marcus. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga at pagpapagaling, kapansin-pansing bumuti ang kalusugan ni Marcus. Sa kabila ng kanyang pisikal na paggaling, hindi niya napigilan ang kanyang kawalan ng pag-asa sa pagkawala ng dalawang binti. Napagtanto niyang nahaharap siya sa hinaharap na nakakulong sa isang kama o wheelchair. Nariyan din ang nagbabadyang posibilidad na mawala ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng pamilyang Osborne sa kanyang nakababatang kapatid. Higit pa riyan, nag-aalala siya tungkol sa epekto ng kanyang kapansanan sa kanyang buhay sa pakikipagtalik sa hinaharap. Ang pagbangon mula sa gayong trahedya ay walang alinlangan na mangangailangan ng mahabang panahon. Baka sa mukha ni Marcus ang pagtataka at paghanga nang magpakita si Elena sa kanyang silid. Dati, susubukan niya sana itong ihiga sa kanyang kama, ngunit wala siya sa mood ngayon. Ms. Spark, hindi tayo magkakilala. Bakit ka nandito? Tanong ni Marcus. Nagsimulang magsabi si Elena, Mr. Osborne, nalulungkot ako sa trahedya na sinapit mo. Nandito ako para bisitahin ka at mag-alok ng tulong. Paano mo ako tutulungan? Ayusin mo ang mga paa ko. Ngumisi siya. Sa katunayan, naisip niyang idikit muli ang kanyang mga paa, ngunit halos malaglag din ang kanyang mga hita dahil sa matinding pagkasira ng tisyo sa paligid ng kanyang mga tuod. Ang pinsala sa tisyo ay nangyari dahil sa banal na enerhiya ni Sebastian, o mas tumpak, ang kanyang espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiya ay mas malakas kaysa banal na enerhiya. Sa panimula sila ay naiiba sa isa't isa, tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng diesel at aviation fuel. Dahil ang espiritual na enerhiya ni Sebastian ay pinagsama-sama ng aktibo at passive na enerhiya, ito ay lubhang mapanira. Ang kanyang kalaban ay magdurusa mula sa agarang epekto sa pakikipag-ugnay sa kanyang espiritual na enerhiya, at ang natitirang aktibo at passive na enerhiya ay patuloy na sisira sa mga tisyo ng katawan. Sumagot si Elena, hindi ko magagawa iyon dahil hindi ako doktor. Pero may paraan ako para ipaghiganti ka. Hindi ko kailangan na ipaghiganti mo ako. Kaya ng pamilya ko na idispate siya kung gusto namin, pagmamalaki ni Marcus. Sa totoo lang, may kapangyarihan ang mga Osborne na patayin siya. Pero nang ahas ka ba? Siya ang magiging manugang ng pamilya Sanders. Ipagsapalaran ba ng pamilya mo na galitin ang mga Sanders para sa iyo? Hamon sa kanya ni Elena. Para sa iyo. Natahimik si Marcus. Paulit-ulit niyang hiniling kay Frederick na ipaghiganti siya, at mukhang handa si Frederick hanggang sa nalaman niyang engaged na si Sebastian sa anak na babae ng Sanders. Pagkatapos noon, sinimulan ni Frederick na baliwalain ang kahilingan ni Marcus, malinaw na ayaw niyang maghiganti para sa kanyang anak. Sinasabi mo bang makakatulong ka? Oo. Pagkatapos ay inabutan siya ni Elena ng isang bote ng porselana. Ano ito? Curious si Marcus. Humalaklak si Elena. Ito ay isang walang kulay at walang amoy na nakamamatay na lason. Ito ay pumapatay kapag ito ay nakapasok sa daluyan ng dugo. Nagbibiro ka ba? Tingnan mo nga ako. Sa tingin mo kaya ko siyang lasunin? Galit na single ni Marcus sa kanya. Kabanata 315. You can always get someone to help. For example, the pretty Yvette. She can easily get a chance to poison Sebastian by wielding her beauty, mungkahi ni Elena. Sounds like you have some bad blood with that jerk. Bakit hindi mo siya lasunin? Tanong ni Marcus. Mayroon nga akong sama ng loob sa kanya, pero hindi to ganon kaseryoso. Matutuwa ako kapag nawala siya, pero hindi naman ako gaanong naaabala sa presensya niya. He's not worth taking the risk. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Nasa iyo kung gusto mong maghiganti. Dahil doon, umalis na si Elena, tiwala na hindi bibitawan ni Marcus ang pagkakataong makabawi kay Sebastian.
Gaya ng inaasahan, agad na tinawag ni Marcus si Yvette pagkaalis ni Elena. Yvette asked him, "Marcus, what's wrong?" Palagi na siyang nalilibugan mula pa noong bata pa siya. Nakiusap siya, "Pwede mo ba akong ipaghiganti?" "Marcus, si Dad na ang bahala dyan." "Huwag kang mag-alala," sagot niya. Nainis siya sa sagot ni Yvette at sumigaw siya, "Iniisip mo ba tanga ako? Hindi mangangahas ang pamilya natin na kalabanan ang Sanders family para sa isang inutil na gaya ko, lalo na't si Sebastian ang future son-in-law nila. Ikaw lang ang maaasahan ko." "Yvette, nakikiusap ako. Ipaghiganti mo ako." "Marcus, gusto ko sana, pero hindi ko kaya," ang sinabi niya ng may problemadong ekspresyon. "Oo naman, wala kang laban sa hayop na, yon. Kaya naman may inihanda ako para sayo." Naglabas siya ng vial ng lason at iniabot kay Yvette. Ito ay isang walang kulay at walang amoy na nakamamatay na lason. Kailangan mo lang siyang akitin gamit ng kagandahan mo at lasunin siya. "Hindi pwede to. Masyadong delikado." Umiling siya at tinanggihan ang ideya. "Kung tutulungan mo ako, ipapasa ko sa iyo ang mga diskarte sa Codex of Clarity," alok niya. "Seryoso ka ba?" Agad na natukso si Yvette dahil ang Codex of Clarity ay isang lihim na kasulatan sa loob ng pamilyang Osborne na eksklusibong ipinasa sa linya ng lalaki. Bilang anak ng patriarch ng pamilya, pinagbawalan siya sa pag-aaral ng mga pamamaraan. "Siyempre, seryoso ako. I'll go against the family rules to get my revenge," saad nito sa kanya. "Fine. Ipaghihiganti kita." Bumigay si Yvette sa tukso ng Codex of Clarity at agad na pumayag na tulungan si Marcus. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagsapalaran ay makukuha niya ang gusto niya. Hindi nagtagal, nakaisip siya ng ideya. Pagkatapos magpalit ng sexy na damit, kumatok siya sa pintuan ni Sebastian na may hawak na bote ng red wine. "Yvette Osborne, you're quite daring. You're knocking on my door bago pa ako makaganti sayo." Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Sebastian. Si Yvette ay isang tusong kagandahan. Siya ay masama sa kaibuturan, kumukuha ng mga asasin upang habulin siya bago siya ipapatay ni Maverick sa Phaedra Island. "Mr. Wilder, alam kong marami na akong kasalanan sa nakaraan. Kaya nga nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Pwede mo ba akong maging mapagbigay at patawarin?" She pouted adorably. Sagot ni Sebastian, "Fine. I accept your apology." Isasara na sana niya ang pinto nang makalusot siya sa kwarto niya. "Mr. Wilder, may dala akong bote ng fine wine. Sabay-sabay tayong mag-enjoy." Agad na tinanggal ni Yvette ang takip ng bote at ibinuhos ang alak sa dalawang baso, hindi pinayagan si Sebastian na tanggihan siya. "Mr. Wilder, narito ang isang toast para sa iyo." Inabot niya sa kanya ang isa sa mga baso ng alak. Tinanggap niya ang alok nito. Pagkatapos, inamoy niya ang baso ngunit walang nakitang mali dito. Tinanong niya, "Nalasan mo ba ang alak o ano?" "How could that? I wouldn't have the guts to do that." Sa paglalagay ng isang magandang aksyon, ibinaba ni Yvette ang kanyang alak, na pinatunayan sa kanya na ang alak ay ligtas para sa pagkonsumo. Sa pakiramdam ng panatag, inubos ni Sebastian ang alak sa kanyang baso. Naglaro ang masayang ngiti sa labi ni Yvette. Ibinuhos niya ang lason sa baso bago nagsalin ng red wine. Dahil ang lason ay nasa anyo ng pulbos, agad itong natunaw kapag nadikit sa red wine.